So yan, magandang araw mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. So nandito na po kami sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. At pangalawang araw namin ngayon dito. So napaka laki ng ano nila, parang irrigation. So ayan. So dito po kami ngayon sa area kung saan dito po ang project natin at napakatahimik. So may mga bahay dyan sa yan. So kukunti lang yung mga bahay nandito sa loob. So may kapitbahay din dito. So yan. May isang bahay dito at may isang bahay din doon. May mga tatlong bahay yata yun doon sa unahan. So ano po ito? Sa gilid ng irrigation. So dito po tayo gagawa ng bahay sa loob ng pader na ito. So nakapag ano na kami kanina, kalagay na kami ng mga pasok na kahoy para sa butterboard. So inaantay lang namin yung materialis kasi di pa dumating. Ang usapan namin kanina mga alas 11 nandito na, pero anong oras na ngayon, alauna na. So hindi pa dumating at wala pa rin tayong natatanggap na tawag galing sa kanila, kaya nag-antay kami mga kababayan kasi gagamitin na namin yung materialis na yon. So nadili na po yung mga trabaho natin dito. Sigawa ng hindi masyadong ano din dito. Hindi naman masyadong malayo doon sa syudad. So 20 minutes yata o yung ano o 15 minutes ganon. So para makapagsimula na tayo, para malagyan na natin ng paikot na butterboard na bakal para maka-umpisa na po maghukay para sa mga columns. So yan, pakita ko lang po yung ano dito mga babayan kung saan kami magawa. Ayan, at ito na po yung nagawa namin. So ayan, kulang lang po dito kasi dito ko ipapatong yung 2x3 na brick tube. Ito po ay libilado na po ito. Ayun po yung ito po yung magiging flooring ng bahay. So 15 cm. Magdadrop po ito ng 15 cm para sa terrace dito. So nakailibit po ang bahay na ito mga babayan. Nakailibit po tayo sa lupa. So dating nakailibit na po ito kasi mataas na po ito na parte galing doon sa daan, pero itataas pa din natin. So ano tayo sa may-ari. So ito yung final na libil ng flooring natin. Ito na po yung magiging libil. Mas mabuti kasi yung ganito na nakalibil na po ito, kasi yung tansi natin na gagamitin ay ano na po iyon, may pagbabasihan na po tayo sa ating mga hollow blocks kung gaano yung kalalim yung huhukayin natin. So ito po yung pinakamaganda na pag-layout. So napakataas, kita nyo po, yan po yung floor level nya, yung kahoy na yan. So aangat pa yan ng 3 inches. So yan, binaba ko yung poste dito kasi wala po akong tiwala dito kasi panambak po itong lupa na ito. Kung nakapatong na po ang poste dito, may posibilidad na maubos yung lupa na yan, mapupunta dito, may posibilidad na mahangir yung poste natin kasi napakalalim po niyan. Kaya binaba ko doon, magtambak na lang po ulit ng lupa dyan o yung mga bato kasi napakalapit lang po ng quarry dyan. So kailangan natin matibay yung poste natin dyan kasi yung design ng bahay na ito mga kababayan is half concrete, pero yung poste niya is concrete kulong po yung gagawin. So naka-half lang po ito, half metal cladding. Ang full concrete nito is yung poste. Ayan, tahimik. So dyan, ilog na yan dyan, napakalaking ilog. So yan, malapit din sa mga bundok. Yan, pag matapos naming masimbol yung bakal, so makikita nyo na po yung pag-layout nito. Ayan, para maano na natin, ma-divide yung mga
laki ng kwarto kasi may plano naman dyan. May konti lang marirevise dyan kasi gusto nang may marevise lang dyan kasi gusto nilang iiba yung kitchen at saka kwarto. Yung isang ano. Kaya yun ang susundin natin. Yung, kung ano yung sasabihin ng may-ari, yun ang susundin. So nakaplano po ito at architect talaga yung gumawa ng plano sa nabahay na ito mga kababayan. So nandito po yung mga detalye ng plano. So ito po yung magiging tulugan namin. So nilagyan lang namin yan ng trapal. So dito open. At may sirado naman dyan. Malaking gate. Ito yung lutuan namin, no? So ito po yung plano. At ito yung perspective. Pero hindi po ito hindi na po ito ang susundin na perspective. So naiba yung hitsura, pero ang susundin pa rin natin na plano ay ito. Ayan. So nandito na po lahat yung mga plano galing sa footing. So nandito na lahat. So ayan, ito po yung mga plano ng parilya. So ayan, nasa 1 meter kwadrado. So ang plano natin dito sa mga pare sa column footing detail is, ang scale po is 1:125. So ayan. So ito po yung lalim. 1 meter po yung lalim ang nandito sa plano. So ayan, 1 meter po yung lalim niya bago yung parilya. So ayan, ito po yung magiging parilya dito sa ilalim. At may buhos po sila dito nakalagay na 0.200. So, ayan, at ito may ano din po ito, typical roof beam. So hindi na tayo gagamit dito kasi ang gagamitin dito is channel bar na makapal. So wala nang concrete beam sa itaas. So typical roof beam, parehas pa din sa trusses. Ayan, yung ginagamit dito sa trusses ay maiiba po ito. Ang gamit natin sa rafter is 2x3 at 2x4. So ayan, at ang nakalagay dito sa rafter tubular metal is 2x6 by 1.5 mm. So ito po yung maiba to kasi ang gagamitin namin dito is 2x4 na. So 2x6 yung naka-schedule dito. So at naka-ready na din dito yung gutter. O ayan, may ano na, may bilang na pala sa ano to, may bilang na kung ilang gutter or flushing gutter ang mga gamit dito. So ayan, dito na lahat, oh, naka-detalye talaga. So maganda talaga pag may plano kasi may susundin na. Ayan. So dito rafter. So same lang din ito sa Arbito. Yan. Bali yung scale na gamit dito sa roofing framing plan is 1:100. Iba-iba po ang scale na ginagamit. Nandito na din ang sa mga sanitary drainage layout. So yan, may mga layout na po sa mga pipe kung saan ilagay. So halos kumpleto na po ito mga kababayan. So yan, kumpleto na po ito. At nandito na po yung sa ano to, septic tank details. Ayan. Ito na mga kababayan, at nakarating na po yung mga materialis na gagamitin dito. So may ano po tayo dito, 10 mm para po sa stirrup at mga ties natin. So ito may 16 mm din para sa kulom at 12 mm. So bali ang mangyayari po dito sa isang poste, 6 na piraso na bakal, 4 na 16 mm at 2 12 mm. So yan lang po yung gagawin nating kulom. So
ayan, nakapag-umpisa na kami naglagay ng butterboard, pero inaantay ko pa kasi yung may-ari para makita niya po ito. Kasi umalis pa at nag-order pa ng kukulamber. So inaantay ko kasi yung lupa niya, yung lote niya ay hindi eskwalado. So yan, kita nyo po dito. Malaki po siya dito galing sa pader na yan. So andoon wala na, halos kinapos na. Kung kinuha namin ng reference dito sa may harapan, so pinantay namin galing dyan, pantay po sila. Itong tubular na ito, pantay po sila. So ang space dito ay pantay kalaki. So mangyayari nito, kung sakaling maiba to, so magiging paslanting naman tayo doon para hindi tayo masyadong madikit dito sa pader. So yan, yan lang po yung choice nito kasi yung lupa nila ay paliit doon sa may dulo. Diyan na may dulo, dito malapad. So doon paliit. So hindi po siya eskwalado. So mahirapan po tayo dito. Kailangan natin tong hanapan ng paraan para hindi masyadong pangit tingnan dito. So malaki pa man ang space dito, pero pwede pa siguro tong iusog natin dito, yung dulo na yan, para yung dulo na yon ay malipat dito. So ayan, since ano naman tayo dito, gigibain naman natin to, yung ano doon, mga usok doon, yung mga pasok na yan, ano natin yan, iusog natin yan. Kasi ano talaga yung lupa, malaki yung diferensya. So pag tingnan mo sa parang walang bikil, pero pag ginamitan na ng eskwala ay napakalaki na ng diferensya niya. So yan, lahat ng dito gagamitin. Ito po yung gagamitin na mga tubular. So ano po ito, 2mm o yung 2.0, 2x4 para sa Raptor, at may channel bar dito para sa girt natin. So makapal din, 2x5. So nandito sa ilalim, ayan, ito po yung channel bar. So napakakapal po nito. So yan po yung magiging girt. So itong mga 2x3, ito na po yung mga gagamitin natin sa mga division. Ito na po yung gagamitin natin. So mga runner. So yan. So at ang gagamitin naman natin sa pagkapitan ng bubong natin is yung C4 lens. Ayan. So wala tayong nahanap dito na 2mm nito. So 1.5 lang po yung nabili namin ni sir. So nanganbas kami kahapon. So ito na po yung pagkakapitan ng Aero, itong C4 lens na ito. Mas maganda kasi ito kasi mapipinturahan lahat sa loob at saka dito sa labas. Yan. Antay ko muna si sir kung anong magiging suggestion niya nito. So malaki at napakataas po ng level ng floor. Yan, nakikita nyo yung kahoy na pinakataas, yan po yung magiging level ng flooring. So gagastos talaga dito ng panambak ang may-ari. Kasi yun ang gusto niya, naka-elevate yung bahay. Ayan. Yan na po yung flooring. Yan, nakikita nyo na tubular na yan. Libilado po yan. So, malaki po ang magiging panambak dito. Nakakailanganin. So, ayan, nakalibil po yung natin. Yung tubular. Kasi ito na po yung magiging guide ng ating mga tansi. Ito na po yung magiging reference natin kung sakaling file na tayo ng hollow blocks o nag-file na tayo ng CHB. So ito na yung magiging level niya. So reference na natin to. So kagandahan nito mga babayan, pag levelado yung butterboard mo, so doon ka na lang kukuha ng sukat kung ilang lalim ang gusto mong sukatin, kung ilang hollow blocks yung ibabaon. So may pa ito, may tie beam pa ito at saka may grid beam. So yung floor beam, may floor beam pa po ito dito sa pinakataas niya. So maglatatagan din natin to ng bakal para matibay yung flooring ng bahay.
So yan. Kailangan talaga natin to ng matibay na ano dito kasi paslop at ang lupa na ito ay backfill na. Ayan. Baka yung bahay ni Sir balang araw baka biglang matumba kung hindi natin maayos yung pagkapundasyon niya. So ayan. Paslop po ito, nakasiguro sa mga mahigit 10 feet o sobra pa. Galing sa original na lupa. So hanggang dyan sa may level na yan. So napakataas. Ayan. Yung mga simento nandyan na din. So 100 sacks yan. So gagamitin nating pangporma natin is yung 3/4 na ordinary plywood para hindi tayo may kumpiyansa po tayo pag nabubuhas na. Yan, kapal ng pamurma natin. So ito yung gagamitin nating pamurma kasi mahal po yung pinulik. So dito na lang tayo sa mas mura ng konti para hindi naman masyadong magastusan yung may-ari. So pwede naman sana yung dimidya pero mas maganda talaga itong gamitin sa pamurma para yung poste mo ay tuwid na tuwid talaga. Yan. Kailangan nating matuwid na poste nito. Yan. Yun lang muna ang mapapakita natin mga babayan kasi bukas pa ang tuloy-tuloy naming pag ano dito, pagtrabaho. Pagkatapos namin mag-layout, ayan, simula na po yung huhukay para sa ating paghukay ng ating mga kulom. So bukas masimulan na po itong simulan na po itong maghukay. So yan. Thank you so much mga babayan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa may-ari nito na nagtiwala sa atin. Thank you so much po sa inyong lahat. So amping kayo tanan. God bless.